Ang mabigat at maalinsangang hangin ng papalubog na araw sa Maynila ay humahalo sa amoy ng nabubulok na prutas, piniritong isda at basang lupa. Para kay Adrian, ang bawat paghinga ay isang paalala ng kanyang kabiguan. 6 na araw na siyang parang multo, gumagala sa mga sulok ng syudad na hindi niya kailanman inakalang tutungtungan niya, dala-dala ang isang maliit na bungkos ng mga papel na naglalaman ng huling piraso ng kanyang pag-asa. Ang mamahalin niyang Italian leather shoes ay nababalutan na ng putik. Ang kanyang puting-puting damit ay may bahid na ng dumi at pawis, ngunit wala siyang pakialam. Itinaas niya ang huling flyer na natitira sa kanyang kamay. Sa papel nakangiti ang kanyang ina, si Pilar, isang ngangiting puno ng buhay at init kuha noong huling kaarawan nito. Ngayon ang larawang yon ay tila isang multo mula sa ibang panahon. Marahan niyang idinikit ang papel sa isang pader na puno ng lumot at agyo sa tabi ng mga anunsyo ng nawawalang aso at mga alok na trabaho sa ibang bansa. Habang pinaplansa ng kanyang mga daliri, ang lukot na papel, isang boses ang bumulong sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang asawang, si Catherine. Adrian, itigil mo na to. Mukha ka ng kahiya-hiya. The police are handling it. Umiling si Adrian, pilit iwinawaksi ang tinig na yon. Hindi naiintindihan ni Catherine, hindi niya kailanman naintindihan. Para sa kanya si Pilar ay isang matandang pabigat lamang. Ngunit para kay Adrian, si Pilar ang kanyang mundo. At ang mundong yon ay naglaho 6 na araw na ang nakalipas matapos ang isang masakit na pagtatalo sa pagitan ng kanyang ina at asawa, isang pagtatalong pinili niyang huwag pakinggan. Ngayon ang bawat sandali ng katahimikan sa kanilang mansyon ay isang akusasyon sa kanyang kaduwagan. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa di kalayuan. Mga sigawan, tulakan at pagmumura ang pumunit sa nakasanayang ingay ng palengke. Isang grupo ng mga lalaki ang nag-aaway at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsitakbuhan, ang iba'y nakiusyoso. Napabuntong hininga si Adrian, lalong nadama ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Wala siyang panahon para dito. Aalis na sana siya nang may isang eksenang pumukaw sa kanyang pansin sa gitna ng kaguluhan. Isang payatot na batang lalaki na marahil ay kasal, hindi lalampas sa 20 taong gulang, ang pilit na inaalalayan ang isang matandang babae palayo sa gulo. Nakasuot ang bata ng maruming sando na butas-butas at shorts na kupas na. Ang kanyang mga paa ay walang sapin na katapak sa basang semento. Ang matandang babae naman ay nakasuot ng isang luma at punit-punit na duster. Ang kanyang buhok na dating kulay pilak ay ngayon ay magulo at puno ng dumi. Nakayuko ang matanda, tila hirap na hirap maglakad. May kung anong kumirot sa dibdib ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin sa dalawa. Ang paraan ng paglalakad ng matanda, kahit na hirap ay may pamilyar na katangian. Sinundan niya sila ng tingin habang papalayo ang mga ito sa nagsisiksikang tao. Huminto ang bata at marahang inupo ang matanda sa isang kahoy na bangko sa tabi ng isang nagbebenta ng gulay. Kumuha ito ng isang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang bulsa at inialok sa matanda. Doon sa ilalim ng naninilaw na ilaw ng isang bombilya, itinaas ng matandang babae ang kanyang mukha para uminom. At ang mundo ni Adrian ay huminto. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nilulunod ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga sigawan ng tawanan, ang mga alok ng tindera, lahat ay naglaho. Tanging ang imahe ng mukha ng matandang babae ang nanatiling malinaw. Ang nunal sa gilid ng kanyang labi, ang hugis ng kanyang mga kilay, ang paraan ng pagkakakuyom ng kanyang mga kamay kahit na nanginginig. Hindi maaari. Nabitawan niya ang mga susi ng kanyang sasakyan. Isang matinis na kalansing ang ginawa nito
nang tumama sa semento ngunit hindi niya ito narinig. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Unay dahan-dahan, pagkatapos ay patakbo. Sandali sigaw niya ngunit ang kanyang boses ay tila hangin lamang. Tinulak niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daan. Hindi pinapansin ang kanilang mga mura at reklamo. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa figura na iyon, ang kanyang ina. Nang makalapit siya, napansin ng batang lalaki, si Enzo, ang papalapit na lalaking tumatakbo, na may halong gulat at pag-aalala sa mukha. Kaagad siyang tumayo sa pagitan ng lalaki at ng matanda. Ang payat niyang katawan ay handang maging pananggalang. Ngunit hindi siya pinansin ni Adrian. Dumiretso ito lumuhod sa maruming semento sa harap ng kanyang ina at ang kanyang mga kamay na nanginginig ay marahang dumapo sa mga balikat nito. Ang tela ng duster ay magaspang at marumi sa kanyang palad. Inay, halos pabulong ang kanyang boses, basag sa matinding emosyon. Inay, tingnan niyo ako. Dahan-dahang itinaas ni Pilar ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng talino at kislap ay ngayon ay malabo at walang direksyon. Tinitigan niya si Adrian na parang isang estranghero, isang anino, na hindi niya makilala sa gitna ng papalubog na liwanag. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Adrian, mas masakit pa sa 6 na araw ng paghahanap. Ang makita ang sariling ina na hindi siya makilala ay isang parusang hindi niya sukat akalain. Ako to, inay. Si Adrian, ang anak ninyo. Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan, humahalo sa alikabok at pawis sa kanyang mukha. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang mga balikat nito na para bang sa paghawak niya ay maibabalik niya ang mga alaala nito pabalik sa kasalukuyan. Inay, ako po ito. Pagmamakaawa niya. Nakita ni Adrian ang bahagyang paggalaw sa mga labi ng kanyang ina, isang pilit na pagbuka, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip ang kaunting lakas na natitira sa katawan nito ay tuluyang naglaho. Ang bigat ng katawan nito ay biglang bumagsak pasulong diretso sa kanyang mga bisig. Nawalan ito ng malay. Ang init ng katawan ni Pilar ay halos wala na. Ang balat nito ay malamig at mamasa-masa. Sandaling natigilan si Adrian, yakap-yakap ang walang malay na katawan ng ina. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay napakagaan, isang patunay ng ilang araw na paghihirap at gutom na dinanas nito. Ang katotohanan yon ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Gulat na napaatras si Enzo. Hindi alam ang gagawin sa harap ng isang mayamang lalaking umiiyak. Habang yakap ang matandang tinulungan niya, isang primal na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Adrian, isang sigaw na puno ng takot, pagsisisi at desperasyon. Itinaas niya ang kanyang mukha sa langit na kulay kahel, tulungan niyo ako. Ang sigaw niya ay hindi na sigaw ng isang bilyonaryo, kundi isang sigaw ng isang anak na natatakot na muling mawala ang kanyang ina sa pagkakataong ito ng tuluyan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong palengke, mas malakas pa sa kaguluhan. Kanina isang hudyat na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos, kundi nagsisimula pa lamang sa isang mas mapanganib na yugto. Ang nakabibinging tunog ng sirena ng ambulansya ang pumunit sa kaguluhan ng palengke. Ang mga tao ay nagbigay daan ng kanilang mga mausisang mata ay sumusunod sa eksena. Isang lalaking nakabihis mayaman, buhat-buhat ang isang marusing na matanda, habang isang batang lalaking nakayapak ang humahabol sa likuran. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hawak ni Adrian ang kamay ng kanyang ina. Ang bawat preno at liko ng ambulansya ay isang matalim na kaba sa kanyang dibdib. Si Enzo naman ay nakasiksik sa isang sulok, takot na madumihan ng malinis na sahig. Ang kanyang puso ay kumakabog kasabay ng sirena. Pagdating sa emergency entrance ng pinakamalaking ospital sa syudad, isang grupo ng mga nurse at doktor ang sumalubong sa kanila. Agad na inilipat si Pilar sa isang stretcher. Walang pulso code blue,
Isang sigaw mula sa doktor ang umalingaw-ngaw. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa pandinig ni Adrian. Itinulak nila ang stretcher, papasok sa isang silid na may salaming bintana, at isang nurse ang marahang humarang kay Adrian. Hanggang dito na lang po muna kayo, sir. Naiwan siyang nakatayo sa labas, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin, habang pinapanood ang desperadong pagtatangka ng medical team na buhayin ang kanyang ina. Ang mga utos ay mabilis at malinaw, charging to 200. Clear, isang marahas na pagtalon ng katawan ni Pilar ang sumunod. Walang nangyari. Again, charging to 300. Clear. Ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihirap. Sa likod niya si Enzo ay nanatiling nakatayo, malapit sa pinto, hindi gumagalaw, na para bang isa siyang estatwa ng takot at pagkalito. Ang sahig na gawa sa makintab na marmol ay malamig sa kanyang mga talampakan. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng putik mula sa palengke, isang paalala na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Nahihiya, sinubukan niyang ipunin ang kanyang sarili sa isang sulok para hindi makasagabal. Biglang isang tunog ng matutulis na takong ang narinig sa pasilyo. Dumating si Catherine, ang asawa ni Adrian. Perpekto ang kanyang ayos, mula sa kanyang mamahaling damit hanggang sa kanyang walang gusot na buhok. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, tanging inis lamang. Adrian, ano ba itong kaguluhan na ito? Malamig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa silid kung saan nag-aagaw buhay si Pilar, kundi sa batang lalaking marungis na nakatayo sa sulok. Sino yan? Itinuro niya si Enzo na para bang ito ay isang nakasusuklam na bagay. Hindi lumingon si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa loob ng Catherine, hindi ngayon. Hindi ngayon. Tumaas ang boses ni Catherine. Nagkalat ang pangalan mo sa buong social media. Bilyonaryong si Adrian Montesillo, natagpo ang gumagawa ng eksena sa isang mabahong palengke. At sino itong kasama mo? Isang pulubi. Adrian, ano bang pumasok sa isip mo at nagdala ka ng basahan dito? Sa wakas lumingon si Adrian. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at galit. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi lang dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa nag-aalab na puot. Manahimik ka. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, nagpatigil sa ilang nurse na dumaraan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang basahan na yan ang nagligtas sa buhay ng nanay ko. Habang ikaw ay komportableng nakaupo sa ating mansyon, natigilan si Catherine, hindi sa pagsisisi, kundi sa gulat sa pagsigaw ng kanyang asawa. Ngunit mabilis siyang nakabawi, nagligtas, o baka naman ginagamit niya lang ang matanda para makapangikil sa'yo, Adrian. Mag-isip ka nga. Hindi ka ba nagtataka kung bakit bigla na lang siyang nawala at natagpuan kasama ng isang batang kalye? Ang bawat salita ni Catherine ay lalong nagsindi sa galit ni Adrian. Wala kang alam. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. 6 na araw. Catherine, 6 na araw na nagdusa ang nanay ko sa kalsada. Gutom, giniginaw, at walang nakakakilala. At ang batang ito, lumingon siya kay Enzo, na ngayon ay nanginginig sa takot. Ang batang ito na hinuhusgahan mo. Siya lang ang nag-iisang taong nagpakita ng kabutihan. Siya ang gumawa ng higit pa sa ating lahat. Huwag mo akong isama dyan, Adrian. Matigas na sagot ni Catherine. Alam nating pareho na matagal nang pabigat ang nanay mo. Baka nga ito na ang pinakamabuti para sa kanya. Hindi na naituloy ni Catherine ang kanyang sasabihin. Isang pinto ang bumukas at lumabas ang isang matandang doktor na may makapal na salamin at seryosong mukha, si Dr. Arturo. Ang name tag sa kanyang puting coat ay nagsasabing siya ang Chief of Neurosurgery. Naputol ang kanilang pagtatalo. Agad na lumapit si Adrian sa doktor. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding kaba. Doktor, kumusta po ang nanay ko?
Huminga ng malalim si Dr. Arturo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at bigat ng masamang balita. Naging stable na ang kanyang puso. Nailigtas namin siya mula sa cardiac arrest. Isang bugso ng pansamantalang ginhawa ang naramdaman ni Adrian. Ngunit ang susunod na salita ng doktor ay muling nagpabagsak sa kanyang mundo. Pero, pag-aatubili ng doktor, habang sinusuri namin siya, may nakita kami sa kanyang brain scan. Tumingin si Dr. Arturo ng diretso sa mga mata ni Adrian. May isang malaking namuong dugo sa kanyang utak. At base sa laki at lokasyon nito, ito ang dahilan ng kanyang pagkawala ng memorya. Napakadelikado ng kanyang kalagayan. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging mabigat at nakakabingi. Ang amoy ng antiseptiko ay tila lalong tumapang sumasakal sa bawat paghinga. Si Catherine ay nanahimik sa wakas habang si Adrian ay nakatitig lamang sa doktor, hindi makapaniwala na parabang ang isang alon na akala niya ay nalampasan na niya ay papalitan pala ng isang mas malaki at mas nakamamatay na tsunami. Dinala ni Dr. Arturo si Adrian sa kanyang maliit ngunit malinis na opisina, malayo sa kaguluhan ng emergency room. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga libro at medical journals at sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang computer monitor na nagpapakita ng isang itim at puting imahe na siyang sentro ng kanilang bangungot. Itinuro ng doktor ang isang malaking madilim na batik sa gitna ng scan ng utak ni Pilar. Ito ang blood clot, paliwanag ni Dr. Arturo sa isang kalmado ngunit seryosong tono at mabilis itong lumalaki. Bawat minutong lumilipas dinidiinan nito ang mga mahahalagang bahagi ng kanyang utak. Kung hindi natin ito aalisin, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala. O mas malala pa. Nakatitig lamang si Adrian sa imahe. Ang batik na yon, ang isang maliit na patak ng kadiliman na iyon, ang nagnakaw sa kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nakilala, kung bakit siya nagpagala. Gala sa mga lansangan. Anong kailangang gawin, tanong ni Adrian? Ang kanyang boses ay garalgal. Isang emergency surgery, diretsong sagot ng doktor. Kailangan nating buksan ang kanyang bungo at alisin ang namuong dugo bago pa ito tuluyang pumutok. Huminto si Dr. Arturo at tinanggal ang kanyang salamin, kinukusot ang pagitan ng kanyang mga mata. Ngunit Mr. Montesillo, kailangan kong maging tapat sa iyo. Ang operasyon ay napakapanganib. Pumasok si Catherine sa opisina nang hindi kumakatok ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Sa likod niya sumilip si Enzo. Mula sa pasilyo ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, nananatiling malayo ngunit nakikinig. Anong ibig mong sabihin? Sa mapanganib, tanong ni Catherine, ang kanyang boses ay matalas at walang emosyon. Tumingin si Dr. Arturo sa kanya, pagkatapos ay binalik ang tingin kay Adrian. Ang katawan ng iyong ina ay dumanas ng matinding stress, malnutrition, dehydration, at isang atake sa puso. Napakahina niya. May malaking posibilidad na hindi niya kayanin ang bigat ng operasyon. Ang tsansa na magtagumpay ay napakaliit. Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ni Adrian. Isang imposibleng pagpipilian. Hahayaan ba niyang mamatay ang kanyang ina ng dahan-dahan o isusugal niya ang natitirang hininga nito sa isang operasyong halos walang kasiguraduhan? Huwag mabilis, na sabi ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naririnig mo ba ang sinasabi ng Dr. Adrian? It's a waste of money and effort. Hahayaan mo siyang pahirapan palalo para sa isang tsansang halos imposible. Hayaan na natin siyang magpahinga. Hayaan na natin siyang umalis ng mapayapa. Mapayapa tumayo si Adrian. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ang pananahimik ba sa isang kama habang unti-unting pinapatay ng sariling dugo
ay ang tinatawag mong mapayapa, Catherine. Buhay ng nanay ko ang pinag-uusapan natin. At pera natin ang gagastusin ganti ni Catherine. Para saan? Para sa ilang dagdag na araw ng paghihirap. Adrian, maging praktikal ka. Wala na siya. Ang katawan na lang niya ang nandyan, pero ang isip niya matagal nang wala. Ang bawat salita ay parang sampal. Napaupo si Adrian, hinilamos ang kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay. Gulong-gulo ang kanyang isip. Paano kung tama si Catherine? Paano kung pinapahaba lang niya ang pagdurusa ng kanyang ina? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na bumalot sa silid, isang mahinang boses ang bumasag dito. Ginoo. Lumingon silang lahat. Si Enzo ay nakatayo sa may pintuan ng kanyang mga kamay ay magkadikit sa harap niya na para bang nagdarasal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang determinasyon. Pasensya na po sa pakikialam, sabi niya sa nanginginig na boses na katingin kay Adrian. Pero, yung nanay niyo po, matapang siya. Tumaas ang kilay ni Catherine. At ano namang alam mo, bata? Hindi pinansin ni Enzo ang panghahamak sa boses ni Catherine. Patuloy siyang nagsalita, ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng katotohanan. 2 araw po siyang kasama ko. Walang pagkain, halos walang tubig. Pero hindi po siya sumuko. Kahit po nalilito siya at hindi niya alam kung nasaan siya, lumalaban po siya. Hinahanap niya po kayo. Natigilan si Adrian. Hinahanap niya ako. Tumango si Enzo. Opo. Paulit-ulit po niyang binabanggit ang pangalan ninyo. Adrian, nasaan ang anak ko? Sabi niya po kailangan niya kayong makita. Hindi po siya susuko ng ganoon lang. Lalaban po siya. Ang mga simpleng salita ng isang batang hindi niya kilala ay tumagos sa puso ni Adrian ng mas malalim kaysa sa lahat ng luhika at pag-aalinlangan. Tumingala siya mula sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng liwanag. Ang pag-asa. Ang kanyang ina ay lumaban. Sa kabila ng lahat, lumaban ito para sa kanya. Sino siya para sumuko ngayon? Tumayo siya ng may panibagong lakas. Hinarap niya si Dr. Arturo. Ang kanyang desisyon ay buo na. Ang kanyang mga mata ay matatag. Gawin ninyo ang operasyon, doktor. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Isang matalas na paghinga ang narinig mula kay Catherine. Adrian, nababaliw ka na ba? Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Adrian. Lumapit siya kay Enzo, na bahagyang napaatras sa kanyang biglaang paglapit. Inilagay ni Adrian ang kanyang kamay sa payat na balikat ng bata. Ang damit nito ay magaspang at mamasa-masa, ngunit ang init ng katawan nito ay totoo. Iniligtas mo ang nanay ko sa lansangan, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. At ngayon, iniligtas mo rin ako. Tumingin siya sa mga mata ng bata. Mula ngayon ako na ang bahala sa'yo. Hindi maintindihan ni Enzo ang buong kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Lumingon si Adrian kay Catherine. Ang kanyang tingin ay malamig na parang yelo. Umuwi ka na, Catherine. Wala kang lugar dito. At bago pa makasagot ang kanyang asawa, bumalik siya sa doktor. Ihanda niyo na ang lahat. Susugal tayo, doktor. Para sa nanay ko, itataya ko ang lahat. Ang oras ay tila gumapang sa loob ng pasilyo ng ospital. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang mabagal na pagtortura. 6 na oras. 6 na oras na nakaupo si Adrian at Enzo. Sa isang mahabang bench na bakal, ang kanilang mga mata ay nakapako sa iisang bagay, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room. Isang pulang mata na tahimik na nagbabantay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matagal nang umalis si Catherine matapos magbitiw ng mga masasakit na salita tungkol sa pagiging iresponsable ni Adrian. Ngunit hindi na ito pinansin ng lalaki. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pintong yon at sa batang lalaking tahimik
na nakaupo sa tabi niya. Pinagmasdan ni Adrian si Enzo. Ang bata ay hindi gumagalaw, ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang maruming damit ay lalong naging kapansin-pansin sa ilalim ng matinding puting ilaw ng ospital. Ngunit sa kabila ng dumi at pagod, merong kakaibang dignidad sa postura ng bata. Isang katahimikang hindi mo inaasahan sa isang taong dumanas ng hirap sa kalsada. Sa batang ito, nakita ni Adrian ang lakas na nawala sa kanya. Sa simpleng pananampalataya nito, natagpuan niya ang pag-asang ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng nakakabinging amoy ng betadine at takot, isang pangako ang nabuo sa puso ni Adrian. Biglang namatay ang pulang ilaw. Sabay silang napatayo ni Enzo, ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Arturo. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask at ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Ngunit may bahid ng isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Mr. Montesillo, sabi ng doktor, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang operasyon ay matagumpay. Isang bugso ng hangin na hindi na malaya ni Adrian na kanyang pinipigilan ang kumawala mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina at napasandal siya sa pader para sa suporta. Luha. Ang mga luha ng ginhawa ay dumaloy sa kanyang mukha, mas mainit at mas marami kaysa sa mga luha ng kalungkutan kanina. Salamat, Doktor. Salamat, paulit-ulit niyang sinabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Nang makabawi siya ng lakas, ang una niyang ginawa ay lumingon kay Enzo. Nakita niya ang bata na nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Walang salitang namutawi, lumapit si Adrian at niyakap ang payat na katawan ng bata. Sa una nanigas si Enzo, hindi sanay sa ganoong uri ng pagpapakita ng damdamin. Ngunit habang tumatagal ang kanyang mga braso, ay dahan-dahang gumanti ng yakap. Sa balikat ng bilyonaryo, ang batang lansangan ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Kinabukasan, pagkatapos, matiyak na si Pilar ay stable na sa recovery room, tinupad ni Adrian ang kanyang pangako. Ang mamahaling itim na sasakyan ni Adrian ay marahang pumasok sa isang malaking bakal na tarangkahan na nagbukas ng walang ingay. Sa magkabilang gilid ng mahabang driveway ay isang hardin na perpektong inalagaan na may mga bulaklak na tila mas matingkad pa kaysa sa mga nakikita ni Enzo sa palengke. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang isang bahay, hindi isang mansyon. Ito ay malaki, puti at may mga salaming bintana na kumikinang sa ilalim ng araw. Para kay Enzo, ito ay parang isang palasyo na nababasa lang niya sa mga lumang libro. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Isang lalaking nakauniporme ang mabilis na nagbukas ng pinto para kay Adrian. "Halika, Enzo," sabi ni Adrian sa isang malumanay na boses. Dahan-dahang bumaba si Enzo mula sa sasakyan. Ang kanyang maruruming paa ay sumayad sa makinis at kulay abong bato ng driveway. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya. Tiningnan niya ang kanyang kupas na shorts at butas-butas na sando. Isa siyang mantsa sa perpektong larawan na ito. "Sir Adrian, welcome po," bati ng isang mayordoma na nakatayo sa may pinto. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang naglaho nang makita niya si Enzo sa likuran ni Adrian. Isang tingin ng pagtataka at bahagyang pagkadiri ang mabilis na dumaan sa kanyang mukha bago niya ito napigilan. "Ihanda mo ang guest room sa tabi ng kwarto ni Mama," utos ni Adrian, hindi pinapansin ang reaksyon ng kasambahay. "At magpakuha ka ng mga bagong damit at sapatos para kay Enzo. Siguraduhin mong malinis at komportable ang lahat para sa kanya." "Masusunod po, sir," sagot ng mayordoma, kahit na halata ang kanyang pag-aalinlangan. Pumasok si Adrian sa loob at sumunod si Enzo na parang anino. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha pa kaysa sa labas. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya't nakikita ni Enzo ang kanyang sariling refleksyon, isang marungis na bata.
sa gitna ng karangyaan. May isang malaking chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisame, kumikinang na parang libu-libong bituin. Nakatayo siya sa gitna ng foyer, hindi gumagalaw takot na may madumihan o masira. Ang bawat gamit ay mukhang mas mahal pa kaysa sa lahat ng bagay na kanyang naipundar sa buong buhay niya. Huwag kang mahiya, Enzo. Mula ngayon, ito na rin ang bahay mo, sabi ni Adrian. Ngunit bago pa man makasagot si Enzo, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Anong ibig sabihin nito, Adrian? Nakatayo si Catherine sa tuktok ng malawak na hagdanan, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Nakasuot siya ng isang sutlang roba at ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at hindi paniniwala. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Anong ginagawa ng basurang yan dito sa loob ng bahay ko? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Enzo na parang isang laser. Naramdaman ni Enzo ang pag-urong ng kanyang sikmura. Gusto niyang magtago, maging invisible o tumakbo palabas at wag nang lumingon pa. Ngunit humakbang si Adrian, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Catherine at ni Enzo, isang buhay na pader na nagpoprotekta sa bata. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Hindi mo ito bahay, Catherine. Bahay ko ito. At mula ngayon lumingon siya at marahang hinawakan ang balikat ni Enzo. Bahay na rin ito ni Enzo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala mula kay Catherine. Talaga aampunin mo ang isang pulubi mula sa kalsada. Adrian, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang lugar ng mga ganito ay sa labas, hindi sa loob ng pamamahay ng mga disenteng tao. Mas disente pa ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko kaysa sa ugali mo, Catherine. Ganti ni Adrian, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Wala kang naitulong, wala kang pakialam, kaya wala ka ring karapatang magdesisyon kung sino ang mananatili sa bahay na ito. Ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay halos mahahawakan sa sobrang bigat. Nagtitigan sila, isang digmaan ng mga titig sa gitna ng marangyang fair. Para kay Enzo na nakatayo sa gitna ng lahat ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kaguluhan sa palengke. Ito ang kanyang unang araw sa paraiso at natuklasan niyang ito pala ay binabantayan ng isang dragong handang magbuga ng apoy anumang oras. Lumipas ang mga araw. Ang mansyon ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Si Catherine ay kumikilos na parang reyna sa kanyang palasyo, ngunit ang bawat tingin na ibinibigay niya kay Enzo ay puno ng lason. Hindi niya ito kinakausap, ngunit tinitiyak niyang mararamdaman ng bata na hindi ito kabilang. Kapag dumadaan si Enzo, sadya siyang uubo o tatakpan ang kanyang ilong. Kapag nakikita niya itong nakaupo sa sala, bigla niyang iuutos sa kasambahay na i-disinfect ang sofa. Ang bawat kilos niya ay isang maliit na karayom na tumutusok sa kumpiyansa ni Enzo. Si Enzo naman ay nagsisikap na maging invisible. Gumigising siya bago pa magising ang lahat at natutulog kapag tulog na ang lahat. Ang malaking guest room na ibinigay sa kanya na may malambot na kama at sariling banyo ay tila isang gininto ang hawla. Madalas siyang nakatayo lang sa bintana, pinagmamasdan ang mga hardinero sa labas, nangungulila sa pamilyar na ingay at gulo ng palengke. Sinubukan ni Adrian na pagaanin ang loob ng bata. Ibinili niya ito ng mga bagong damit, sapatos at mga libro. Ngunit alam niyang hindi material na bagay ang kailangan ni Enzo. Kailangan ito ng pakiramdam na siya ay tanggap. Isang hapon, habang nag-iisip si Adrian sa kanyang opisina sa bahay, narinig niya ang isang malakas na tunog ng pagkabasag mula sa sala. Isang matinis at mataginting na tunog ang pumunit sa katahimikan. Sinundan ito ng isang matinis at galit na sigaw. Ano ang ginawa mo? Mabilis na tumayo si Adrian
at tumakbo palabas. Ang kanyang puso ay biglang kinabahan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Enzo na papalibutan ng mga kumikinang na bubog. Ang isa sa pinakamahal na kristal na vase ni Catherine, isang regalo mula sa kanyang mga magulang, ay ngayon ay isang tumpok ng mga pira-pirasong kristal sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Si Enzo ay nakatayo roon, hindi gumagalaw ang kanyang mukha ay maputla sa takot, habang ang isang maliit na hiwa sa kanyang braso ay nagsisimulang magdugo. Nakatayo si Catherine sa harap niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Walang hiya kang bata ka. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Ang halaga niyan ay mas mahal pa sa buong buhay mo. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na, sabi ni Enzo. Pinupunasan ko lang po ang alikabok tapos ano? Ang mga kamay mong sanay lang sa basura ay hindi marunong humawak ng mga mamahaling bagay, sigaw ni Catherine. Hinablot niya ang braso ni Enzo. Hindi alintana ang sugat nito. Tingnan mo ang ginawa mo. Isa kang salot. Mula nang dumating ka dito, puro kamalasan na lang ang dala mo. Dapat hindi ka na lang inalis sa kalsada kung saan ka nababagay. Dumating si Adrian sa eksena, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mahinang boses ang narinig mula sa pasilyo. Catherine. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat ito na nagpatigil sa lahat. Dahan-dahang lumabas mula sa kanyang silid si Pilar, nakasuot ng isang simpleng bestida. Nakalabas na siya ng ospital 2 araw na ang nakalipas at nagpapalakas pa. Suot niya ang isang saklay para sa suporta at ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang kanyang memorya ay unti-unti nang bumabalik, bagamat may mga pagkakataong nalilito pa rin siya. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay malinaw na malinaw. Ang kanyang anak na babae na sinisigawan ang batang nagligtas sa kanyang buhay. Bitawan mo siya, utos ni Pilar, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. O tingnan mo, nariyan na ang reyna. Ipagtatanggol mo ba ang alaga mong pulubi? Biyenan, binaling niya ang tingin kay Pilar. Kung hindi dahil sa kapabayaan ninyo at paglayas, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Iyon ang huling salita na kinailangan ni Pilar marinig. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho at napalitan ng isang matinding determinasyon. Sa isang iglap, ang imahe ng isang mahinang matanda ay nawala. Gamit ang lakas na hindi inaasahan ng sinuman, binitawan niya ang kanyang saklay. Isang malakas na kalabog ang ginawa nito sa sahig. Humakbang siya pasulong, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Bago pa man makakilos si Catherine, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Catherine. Ang sampal ay napakalakas na napatagilid ang ulo ni Catherine at ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. Ang mga kasambahay na sumisilip mula sa kusina ay napanganga. Si Adrian ay natigilan. Si Catherine, na hindi pa nasasaktan ng pisikal sa buong buhay niya, ay dahan-dahang hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Tumingin siya kay Pilar na ngayon ay nakatayo. Nang tuwid sa harap niya, ang dibdib ay umaangat at bumababa sa tindi ng emosyon. Manahimik ka, sabi ni Pilar. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ang batang ito ay nagpakita ng kabutihang loob na hindi mo kailanman maiintindihan. Tinulungan niya ako noong panahong kahit ang sarili kong pamilya ay hindi alam kung nasaan ako. Siya ang aking anghel. Lumapit si Pilar kay Enzo. Marahang hinawakan ng braso nitong may sugat at hinila ito palayo kay Catherine. Iniharap niya si Enzo sa kanya at ang kanyang mga mata ay lumambot. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako. Pagkatapos tumingin siya ng diretso kay Adrian, ang kanyang mga mata ay may halong sakit at babala. Adrian, anak,
Ipinangako mo sa akin na aalagaan mo ang batang ito. Kung hindi mo kayang protektahan si Enzo mula sa asawa mo, huminto siya at ang kanyang mga salita ay tumatak sa bawat sulok ng silid. Kung hindi mo siya kayang ipagtanggol, aalis kami. Aalis kami sa bahay na ito at hindi na kami muling babalik. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang simpleng pagtatampo ng isang matanda. Ito ay isang ultimatum, isang linya na iginuhit sa marmol na sahig. At alam ni Adrian na kailangan niyang pumili kung saang panig siya tatayo. Ang ultimatum ni Pilar ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe, tapos na ang panahon ng pananahimik. Kinabukasan gumawa ng isang desisyon si Adrian na tuluyan ng magpapatibay sa lugar ni Enzo sa kanilang buhay. Isinakay niya ang bata sa kanyang sasakyan at dinala ito sa isang lugar na hindi kailanman pinangarap ni Enzo, na mararating ang tarangkahan ng isa sa pinakaprestihiyosong preparatory school sa bansa. Ang mga gusali ay matatayog at gawa sa laryo, napapalibutan ng malawak na damuhan na mas luntian pa sa anumang nakita ni Enzo. Ang mga estudyanteng naglalakad ay nakasuot ng mga plansadong uniforme at mga sapatos na kumikinang. Naramdaman ni Enzo ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ang kanyang mga bagong damit na sa mansyon ay tila napakagara ay biglang naging simple at ordinaryo sa lugar na yon. Ito ang unang hakbang, Enzo, sabi ni Adrian, inilalagay ang kamay sa balikat ng bata. Ang edukasyon, ang tanging bagay na hindi mananakaw sa iyo ni Numan. Dito bibigyan ka namin ng mga sandata para harapin ang mundo. Ngunit ang mundo sa loob ng paaralang yon ay naging isang bagong uri ng labanan para kay Enzo. Para sa mga estudyanteng lumaki sa yaman at pribilehiyo, si Enzo ay isang kakaibang nilalang, isang misteryo, ang ampon ng mga Montesillo. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang pinanggalingan. Sa una ito ay mga mausisang tanong, ngunit hindi nagtagal ito ay naging panunukso. Hoy Enzo, totoo bang sa kalye ka nakatira dati, tanong ng isang mayabang na binatilyo habang nasa kantin sila. Narinig ko sa ilalim daw ng tulay, dagdag ng isa pa na sinundan ng hagiggikan. Hindi sila sinasagot ni Enzo. Natutunan niya sa lansangan na ang katahimikan ay mas mabisang panangga kaysa sa mga salita. Yumuyuko na lang siya at ipinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Ngunit ang mga salita ay tumatagos, iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng karamihan. Ang tanging kanlungan niya ay ang silid-aklatan. Doon sa gitna ng mga libro, natagpuan niya ang kapayapaan. Nilunod niya ang kanyang sarili sa pag-aaral, hindi para magyabang kundi para patunayan sa kanyang sarili. At kay Adrian at Pilar, nakarapat-dapat siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Samantala, sa mansyon hindi matanggap ni Catherine ang mga pangyayari. Ang pag-aaral ni Enzo sa isang mamahaling paaralan ay isang direktang sampal sa kanyang pagkatao. Kung hindi niya kayang paalisin ang bata sa pamamagitan ng sigaw, gagawin niya ito sa paraang mas tuso at mas masakit. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanyang silid, tinawagan niya ang prinsipal ng paaralan, isang matandang babae na kaibigan ng kanyang pamilya. "Hello, Mrs. De Leon," sabi niya sa isang boses na puno ng huwad na pag-aalala. Si Catherine Montesillo ito. "Oo, kumusta na kayo? May itatanong lang sana akong sensitibong bagay. Tungkol ito sa batang ipinasok ng asawa ko." Si Enzo. Huminto siya, hinahayaang mabitin sa ere ang kanyang mga salita. "Alam niyo na nag-aalala lang ako. Sa kanyang pinanggalingan, hindi natin alam kung ano ang mga naranasan niya. Sana lang ay hindi siya magdala ng masamang impluensya sa ibang mga bata. Ang reputasyon ng paaralan ang pinakamahalaga, hindi ba?" Hindi niya direktang sinabing patalsikin si Enzo. Hindi na kailangan. Ang lason ay naitanim na. Ang pagdududa ay naihasik na sa isipan ng pamunuan ng paaralan. Hindi nagtagal, naramdaman ni Enzo ang epekto nito. Mas madalas na siyang tinatawag sa opisina para sa mga maliliit na bagay.
Bawat kilos niya ay binabantayan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, lalo pa siyang nagpursigi. Ang bawat panghahamak ay ginawa niyang panggatong. Ang mga gabing walang tulog ay naging kanyang sandata. Ang mga libro ang naging kanyang mga kaibigan. Ang mga gabi ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Hanggang sa dumating ang araw ng pagkilala sa paaralan. Nakatayo ang prinsipal sa entablado, hawak ang isang listahan. At ngayon, para sa pinakamataas na karangalan, anunsyo niya, ang tatanggap ng full scholarship sa pinakamahusay na universidad sa medisina sa bansa dahil sa kanyang walang kapantay na academic excellence. Ay si Enzo, isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa buong auditorium. Pagkatapos, isang mabagal na palakpakan ang nagsimula. Pinangunahan ni Adrian na nakatayo sa likuran, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang mga estudyanteng dating nanunukso kay Enzo ay napanganga, hindi makapaniwala. Si Enzo, ang batang galing sa wala, ay tinalo silang lahat. Dahan-dahang umakyat si Enzo sa entablado. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Habang inaabot niya ang parangal, nagtama ang kanilang mga mata. Prinsipal. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang respeto, isang pagkilalang pinaghirapan niya at walang sino mang makakabawi. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng isang selebrasyon sa isang mamahaling restaurant. Naroon si Adrian at si Pilar, ang kanilang mga muka ay nagliliwanag sa pagmamalaki. Naroon din si Catherine na pilitang sumama. Nakaupo siya roon, nakasuot ng isang magandang damit, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas ni Adrian ang kanyang baso ng champagne, isang pagpupugay. Para kay Enzo, ang ating hinaharap na doktor. Itinaas din ni Pilar at Enzo ang kanilang mga baso. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, dahan-dahang itinaas ni Catherine ang sa kanya. Congratulations, Enzo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Nagbanggaan ang kanilang mga baso. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Ngunit habang nakangiti si Catherine, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi ito isang pagtanggap ng pagkatalo. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng digmaan na hindi pa tapos. 6 na taon ang lumipas. Ang matinis na ilaw ng operating room ay sumasalamin sa salamin ng isang binatang nakasuot ng asul na scrubs. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at mabilis habang inaabot niya ang mga instrumento sa surgeon. Ang kanyang mga mata sa itaas ng surgical mask ay matalas at nakatuon, sinusundan ang bawat hiwa, bawat tahi. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan na dating makikita sa mga mata ng batang si Enzo. Ang binatang ito ay kumikilos ng may kumpiyansa at layunin. Si Enzo ngayon ay isang final year medical student, ay hindi lang nag-aaral ng medisina, nilalanghap niya ito. Ang ospital ang naging kanyang tunay na tahanan. Ang amoy ng antiseptiko na dating kinatatakutan niya ay naging pamilyar na sa kanya. Para sa kanyang mga propesor, siya ay isang henyo. Para sa kanyang mga kasamahan, siya ay isang inspirasyon. Ngunit para sa kanyang mga pasyente, lalo na sa mga nasa pampublikong ward, siya ay isang pag-asa. Dahil hindi kailanman nakalimutan ni Enzo kung saan siya nanggaling. Habang ang kanyang mga kaklase ay nagpapahinga sa mga mamahaling coffee shop, tuwing katapusan ng linggo si Enzo ay matatagpuan sa mga pasilyo ng charity ward. Nakikipag-usap siya sa mga matatandang walang bumibisita, nagbabasa ng mga kwento sa mga batang may sakit, at kung minsan simpleng nauupo sa tabi ng mga pasyenteng walang pera, tinitiyak sa kanila na hindi sila nag-iisa. Isang gabi habang naka-duty siya, isang matandang janitor ang isinugod sa ospital, walang malay at may mataas na lagnat. Karamihan sa mga senior doctor ay minaliit ang kaso. Viral infection lang yan, sabi ng isa. Bigyan nyo ng gamot sa lagnat at pauwiin nyo bukas. Ngunit hindi mapakali si Enzo.
may mali. Nakita niya sa mga mata ng asawa ng janitor ang parehong desperasyon na nakita niya noon sa mukha ni Adrian. Magdamag siyang nagbantay sa tabi ng kama ng pasyente. Paulit-ulit niyang pinag-aralan ang mga resulta ng laboratorio, naghahanap ng anumang bakas na hindi napansin ng iba. Gamit ang kaalamang nakuha niya mula sa daan-daang librong binasa niya, natuklasan niya ang isang bihirang sintomas na hindi pangkaraniwan sa isang simpleng impeksyon. Sumugal siya. Sa kabila ng pagtutol ng ilang residente, iminungkahi niya sa attending physician ang isang agresibong paraan ng paggamot para sa isang bihirang bacterial meningitis, isang sakit na kung hindi maaagapan ay tiyak na nakamamatay. Nag-alinlangan ang doktor, ngunit dahil sa determinasyon at detalyadong paliwanag ni Enzo, pumayag ito. Sa loob ng 24 na oras ang lagnat ng janitor ay nagsimulang bumaba. Sa loob ng 48 oras, iminulat nito ang kanyang mga mata. Sa loob ng 1 linggo nakaupo na ito at nagpapasalamat kay Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang balita tungkol sa ginawa ni Enzo ay kumalat sa buong ospital. Hindi ito isang milagro. Ito ay resulta ng dedikasyon, isang bunga ng mga gabing walang tulog, at isang pusong tumatangging sumuko. Tahimik na ipinagmalaki ito ni Adrian. Madalas niyang pinupuntahan ang ospital hindi para mag-inspeksyon, kundi para panoorin si Enzo mula sa malayo, habang ang bata ngayon ay isang binata na ay naglalakad sa mga pasilyo na para bang doon talaga ito itinadhana. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Ang malawak na auditorium ng unibersidad ay puno ng mga magulang at mga panauhin na nagliliwanag sa pagmamalaki. Sa isang hanay ng mga upuan sa harapan, nakaupo si Adrian at si Pilar. Si Pilar na ngayon ay mas malakas na ay may hawak na panyo, handang punasan ang mga luha ng kaligayahan. Si Adrian naman ay nakaupo ng tuwid, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay hindi maikukubli. Sa tabi nila, may isang bakanting upuan. Hindi dumating si Catherine. Nang tawagin ang pangalan ni Enzo para sa pinakamataas na karangalan, summa cum laude, ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Umakyat siya sa entablado. Hindi na ang payat at takot na bata, kundi isang matikas na binata na may dalang bigat ng kaalaman at karanasan. Pagkatapos matanggap ang kanyang diploma, tumayo siya sa harap ng mikropono upang pangunahan ang panunumpa ni Hippocrates. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Sumusumpa ako. Nagsimula. Siya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaabot. Sa bawat sulok ng auditorium, na itatalaga ko ang aking buhay sa paglilingkod sa sangkatauhan. Habang binibigkas niya ang bawat linya ng sinaunang panunumpa, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa papel. Nakatingin ito sa 2 taong nakaupo sa harapan, ang kanyang pamilya. Nakatingin siya kay Pilar, ang babaeng nagbigay daan para magbago ang kanyang buhay. Nakatingin siya kay Adrian, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon at pananampalataya. Ipagpapatuloy ko ang aking propesyon ng may konsensya at dignidad. Ang kalusugan ng aking pasyente, ang aking magiging pangunahing alalahanin. Sa mga sandaling iyon, hindi lang ito isang panunumpa. Ito ay isang personal na pangako. Isang pangakong binuo mula sa putik ng palengke, hinulma sa gitna ng mga bubog ng kristal at pinatibay sa mga tahimik na gabi sa loob ng ospital. Ito ang katuparan ng isang pangarap na hindi niya alam na posible pala. At habang tinatapos niya ang panunumpa, alam niya sa kanyang puso na ito ay hindi isang katapusan. Ito ay simula pa lamang. 12 taon ang lumipas. Ang hangin sa lumang palengke ay hindi nagbago. Nananatili pa rin ang pamilyar na amoy ng pinaghalong isda-gulay at pawis ng mga tao. Ngunit sa isang eskinita, sa pagitan ng isang nagbebenta ng bigas at isang karinderya,
May isang bagong istruktura na nakatayo, isang maliit malinis na gusaling gawa sa semento na may malaking karatulang nakasulat Pilar Community Clinic. Libreng konsulta. Sa loob isang lalaking nakasuot ng puting coat ang matiyagang nakikinig sa isang matandang babae na inirereklamo ang pananakit ng kanyang likod. Ang lalaki ay nasa kalagitnaan ng kanyang 30s, ang kanyang muka ay may bakas na ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mainit at puno ng pakikiramay. Siya si Dr. Enzo. Hindi na siya basta Dr. Enzo. Sa buong bansa, siya ay si Dr. Enzo Montesillo, isa sa pinakabata at pinakamagaling na neurosurgeon. Ang kanyang mga kamay na minsan ay nag-alis lang ng dumi sa mga gulay, ay ngayon ay nag-aalis ng mga tumor sa utak na sinukuan na ng ibang mga doktor. Ngunit sa kabila ng kanyang katanyagan, sa mga pribadong ospital, tuwing karaniwang araw, ang kanyang puso ay nananatili sa lugar kung saan siya nagsimula. Tuwing Sabado, walang palya binubuksan niya ang klinika na ipinangalan niya sa babaeng nagbago ng kanyang buhay. Ang relasyon ni Adrian at Catherine sa kabilang banda ay tuluyan ng naging malamig. Sila ay dalawang estranghero na nakatira sa iisang malaking bahay, pinagbubuklod na lamang ng apelyido at mga alaala ng isang pag-ibig na matagal nang namatay. Si Adrian ay ibinuhos ang kanyang oras sa pagpapalago ng kanilang negosyo at sa pagsuporta sa advokasya ni Enzo. Si Catherine naman ay nabubuhay sa isang mundo ng karangyaan at kalungkutan. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga social event at pamimili, ngunit ang kanyang mga gabi ay tahimik at walang laman. Ang dating apoy ng kanyang galit kay Enzo ay napalitan ng isang mapait na pagwawalang bahala. Isang maulang Sabado ng hapon, dumating si Adrian sa klinika nang hindi nag-aanunsyo. Nakikita niya ang mahabang pila ng mga pasyente na matiyagang naghihintay. Sa loob, nakita niya si Enzo na nakaluhod sinusuri ang sugat sa tuhod ng isang batang umiiyak. Mayroon siyang kakaibang paraan ng pakikitungo sa mga bata. Sa loob lang ng ilang segundo ang iyak ng bata ay napalitan ng isang mahinang tawa. Hindi pumasok si Adrian. Nanatili lang siya sa labas sa ilalim ng ulan, pinapanood ang eksena sa loob. Ang batang iniligtas niya mula sa lansangan ay ngayon ay nagliligtas ng isang buong komunidad. Isang ngiti ng pagmamalaki at kaunting kalungkutan ang sumilay sa kanyang labi. Nang matapos ang araw at paalis na ang huling pasyente, pumasok si Adrian sa loob. Amoy gamot at pag-asa ang klinika. Adrian, sabi ni Enzo na halatang nagulat, ngunit masaya. Tinanggal niya ang kanyang stethoscope at niyakap ang lalaking itinuring niyang ama. Hindi ka man lang nagsabi na darating ka. Gusto ko lang makita ang himala. Sagot ni Adrian, iginagala ang kanyang tingin sa paligid. Lahat ng ito, ikaw ang gumawa. Hindi umiling si Enzo. Tayo ang gumawa nito. Naupo sila sa dalawang simpleng silya sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw. Nag-usap sila tungkol sa mga plano para sa klinika, tungkol sa mga bagong kagamitan na kailangan at tungkol sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang bilyonaryo at ang sikat na doktor. Sila ay 2 taong pinagbuklod ng isang kakaibang tadhana, isang ama at isang anak, sa paraang mas malalim pa kaysa sa dugo. Kumusta si inay? Tanong ni Enzo. Nasa hardin niya gaya ng dati, ngumiti si Adrian. Binibilang ang mga bagong bulaklak ng kanyang mga rosas. Mas malakas pa yata sa akin. Mabuti naman, sabi ni Enzo. Pakisabi, dadalaw ako bukas. Tumango si Adrian, pagkatapos ay biglang naging seryoso ang kanyang muka. Enzo, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa. Minsan iniisip ko, kung hindi ka namin nakilala, kung ano kaya ang naging buhay namin. Tumingin si Enzo sa kanya, nakikita ang bigat sa mga mata ng kanyang tagapagligtas. At ako naman, Adrian, araw-araw kong iniisip,
Kung hindi ninyo ako tinulungan, kung ano ang naging buhay ko, isang pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila, isang pagkilala na ang kanilang mga buhay ay magkakaugnay na magpakailanman. Naging mas mabuting tao ako dahil sa iyo, Enzo, aminado ni Adrian. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na mahalaga. Bago pa man makasagot si Enzo, tumunog ang telepono ni Adrian. Isang matinis at desperadong tunog na bumasag sa kanilang sandali. Nang sagutin niya ito, ang mukha niya ay biglang namutla. Ang mga salita mula sa kabilang linya ay hindi marinig ni Enzo, ngunit nakita niya ang reaksyon ni Adrian, ang biglaang paglaki ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ano sigaw ni Adrian sa telepono? Kailan nangyari? Papunta na kami. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na matagal nang hindi nakikita ni Enzo, ang parehong takot na nakita niya sa isang gabi sa palengke. 18 taon na ang nakalipas. Tumingin siya kay Enzo. Si inay, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Bigla na lang siyang bumagsak sa hardin. Dinala na siya sa ospital. Masama raw ang lagay niya. Ang pagmamaneho ni Adrian papunta sa ospital ay mabilis at walang ingat. Ang bawat busina mula sa ibang mga sasakyan ay hindi niya pinapansin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, isang pamilyar na ritmo ng takot. Sa tabi niya si Enzo ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa kanilang sasakyan. Bilang isang neurosurgeon, alam niya ang ibig sabihin ng isang biglaang pagbagsak para sa isang matandang tulad ni Pilar. Ang mga posibilidad ay umiikot sa kanyang isipan: stroke, aneurysm, hemorrhage. Bawat isa ay mas malala kaysa sa nauna. Pagdating nila sa emergency room, ang eksena ay isang pamilyar na bangungot. Ang mga nurse ay nagtatakbuhan, may sumisigaw ng mga medical term, at sa gitna ng lahat ng ito, sa isang kama, sa trauma bay, nakahiga si Pilar. Napapalibutan siya ng mga doktor at makina na gumagawa ng mga paulit-ulit at nakakabahalang tunog. Isang batang residente ang sumalubong sa kanila. Mr. Montecillo, ako po si Dr. Santos. Ang nanay ninyo po ay Dr. Enzo Montecillo. Pagpapakilala ni Enzo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad na nagpatigil sa residente. Agad na nagbago ang ekspresyon ng batang doktor. Doktor, sabi nito na may halong gulat at respeto. Pasensya na po. Kakarating lang po niya. Unresponsive GCS of 5. Biglang bumagsak ang blood pressure. Lumapit si Enzo sa kama. Inalis niya ang kumot na nakatakip sa paa ni Pilar at kinurot ang talampakan nito. Walang reaksyon. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight mula sa bulsa ng residente at sinilip ang mga mata ni Pilar. Ang kanyang kanang pupil ay dilat na dilat at hindi gumagalaw. Isang masamang senyales. Nasaan ang CT scan, tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay matigas. Pinaprepare na po, Dok, sagot ng isa pang nurse. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na mukha ang lumabas mula sa isang cubicle, si Dr. Arturo na ngayon ay may puti ng buhok at mas makapal na salamin, ang tumatayo pa ring Chief of Neurosurgery. Nagulat siyang makita si Enzo. Enzo, anong ginagawa mo dito, tanong ng matandang doktor. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa kama, naintindihan niya ang lahat. Mabilis silang nag-usap sa wikang tanging sila lang ang nakakaintindi, isang serye ng mga medical jargon at mga posibleng diagnosis. Dinala si Pilar sa CT scan room at naiwan sa labas si Adrian, muling nakatayo sa isang malamig na pasilyo, naghihintay ng hatol. Dumating si Catherine, ang kanyang mukha ay walang emosyon na para bang dumalo lang siya sa isang obligasyon. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Adrian, ang desperasyon sa mga mata nito, may bahagyang nagbago sa kanyang anyo. Lumabas sina Enzo at Dr. Arturo. Mula sa viewing room, ang kanilang mga mukha ay mas seryoso pa kaysa kanina.
Ipinakita ni Enzo ang resulta sa isang tablet kay Adrian. Ang imahe ay halos kapareho nang nakita nila 18 taon na ang nakalipas, ngunit mas malala. Isang malaking puting batik, isang massive brain aneurysm na pumutok ang kumakain sa malaking bahagi ng utak ni Pilar. Ang dugo ay kumakalat. Nang mabilis paliwanag ni Enzo ang kanyang boses, ay pilit na pinapakalma para kay Adrian. Kailangan nating operahan agad para maibsan ang pressure, kung hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Isang conference room ang mabilis na inihanda. Nandoon ang pinakamagagaling na surgeon ng ospital, si Dr. Arturo si Enzo, at 2 pang senior doctor. Ang tensyon sa loob ng silid ay masusukat. Ang tsansa ay napakaliit, sabi ng isang surgeon habang nakaturo sa scan. Sa edad niya at sa laki ng aneurysm, baka hindi na siya magising mula sa anesthesia. Masyadong delikado ang lokasyon, sabi naman ng isa pa. Isang maling galaw lang matatamaan natin ang brainstem. Tapos ang lahat. Nagkatinginan sila. Isang hindi sinasabing kasunduan ang nabuo sa pagitan ng mga senior surgeon. Masyadong malaki ang peligro. Isang kaso na halos imposible. Si Dr. Arturo na nakaupo sa dulo ng mesa ay napabuntong hininga. Tumingin siya kay Enzo. Enzo, alam mo ang ibig sabihin nito. Ito ay isang laban na baka hindi natin kayang ipanalo. Sa labas ng silid naghihintay sina Adrian at Catherine. Nakikita nila ang mga anino sa loob ng salaming pader. Nakikita nila ang pag-iling ng mga ulo. Nawawalan na ng pag-asa si Adrian. Napasandal siya sa pader, ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Sa loob ng silid sa gitna ng pag-aalinlangan at pagsuko, isang tao ang tumayo. Si Enzo. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat mukha sa silid mula sa kanyang mga kasamahan hanggang sa kanyang mentor, si Dr. Arturo. Hindi sabi niya ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Hindi natin siya susukuan. Tumingin siya sa scan hindi bilang isang komplikadong medical case, kundi bilang ang imahe ng utak ng babaeng nagligtas sa kanya. Ako ang mag-o-opera, deklara niya. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Si Dr. Arturo ay napatingin sa kanya, may halong paghanga at pag-aalala. Ang babaeng yan, pagpapatuloy ni Enzo ang kanyang boses, ay naglalaman ng lahat ng emosyon na kanyang tinago, ay ang nanay ko. Lumaban siya para sa akin noon. Hindi ko siya kilala, pero kinupkup niya ako. Binigyan niya ako ng buhay na hindi ko pinangarap. Wala sa inyo ang mas nakakakilala sa bawat ugat sa utak niya kaysa sa akin. Wala sa inyo ang mas may karapatang lumaban para sa kanya kaysa sa akin. Tumayo siya ng tuwid. Ihanda ninyo ang operating room. Hindi tayo susugal. Lalaban tayo. At ipapanalo natin ito. Sa labas napatigil si Catherine sa kanyang paglalakad. Narinig niya ang huling mga salita ni Enzo sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto. Nakita niya ang determinasyon sa anino nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 18 taon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi galit o pagwawalang bahala. Nakaramdam siya ng hiya at isang maliit na kislap ng paghanga para sa batang minsan niyang tinawag na basura. Ang operating room ay isang mundo ng malamig na bakal, matinding puting ilaw at nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng ritmikong tunog ng heart monitor. Sa gitna ng lahat nakatayo si Dr. Enzo Montesillo, ang kanyang mga mata sa ibabaw ng maskara ay nakatuon sa isang maliit na bahagi ng utak na nakalantad sa ilalim ng makapangyarihang mikroskopyo. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang batang si Enzo na may takot sa mga mata. Hindi siya ang estudyanteng pinagtatawanan. Isa siyang maestro at ang operating table ang kanyang entablado. Ang kanyang mga kamay na ginagabayan ng 18 taon ng pag-aaral, pagsasanay at dedikasyon ay gumagalaw ng may hindi kapani-paniwalang katiyakan. Ang bawat galaw ng scalpel,
Bawat pag-clamp sa isang ugat na sinliit ng hibla ng buhok ay ginagawa ng may perpektong kontrol. Sa labas sa waiting area, ang mundo ay tila huminto. Nakaupo si Adrian, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay, nagdarasal ng paulit-ulit. Sa tabi niya sa kauna-unahang pagkakataon, umupo si Catherine. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng kayabangan at galit na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang asawa, isang taong nasasaktan, at sa loob ng operating room, ang lalaking minsan niyang hinamak ay lumalaban para sa buhay ng kanilang pamilya. Sa loob nagpapatuloy ang laban. Oras-oras ang lumipas. Ang pawis ay tumutulo sa noo ni Enzo, maingat na pinupunasan ng isang nurse. Ang bawat tibok ng puso ni Pilar sa monitor ay isang paalala ng kung gaano kadelikado ang kanilang ginagawa. May isang sandali na biglang bumagsak ang blood pressure ni Pilar. Isang alarma ang tumunog. Nawawalan tayo sa kanya, Dok, sigaw ng anesthesiologist. Ngunit hindi natinag si Enzo. Huwag sabi niya sa isang kalmadong boses na pumutol sa tensyon. Manatili kayong kalmado. Bigyan ninyo ako ng 10 segundo. Sa loob ng 10 segundong iyon, gamit ang isang halos imposibleng liksi, natagpuan niya ang pinagmumulan ng pagdurugo at mabilis itong naklip. Dahan-dahan ang alarma ay tumigil. Ang tibok ng puso sa monitor ay bumalik sa normal na ritmo. Ang buong team ay nakahinga ng maluwag. Pinagmasdan ni Dr. Arturo na tumatayong assistant surgeon ang kanyang dating estudyante nang may hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Ang estudyante ay higit na sa kanyang guro. Pagkatapos ng halos 8 oras ang huling tahi ay inilagay. Tinanggal ni Enzo ang kanyang surgical lupus at humakbang paatras mula sa mesa. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay mataas. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay ligtas na. Tapos na tayo, anunsyo niya, ang kanyang boses ay pagod, ngunit matagumpay. Nang bumukas ang pinto ng operating room, napatayo sina Adrian at Catherine. Lumabas si Enzo, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Okay na siya, sabi niya, sa isang simpleng pangungusap na naglalaman ng lahat ng himala sa mundo. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Niyakap niya si Enzo ng napakahigpit, umiiyak sa kanyang balikat. Salamat, anak. Salamat. Si Catherine ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinupunasan. Nakatingin siya kay Enzo, hindi na bilang isang pulubi o isang karibal, kundi bilang tagapagligtas ng kanilang pamilya. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 18 taon ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan, lumapit siya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Enzo, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi niya kayang sabihin ang iba pa. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay masyadong mabigat para maging mga salita. Ngunit sa halip na magsalita, yumuko siya. Isang kilos na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Isang pagpapakumbaba sa harap ng taong kanyang inapi. Marahang hinawakan ni Enzo ang kanyang balikat at itinaas siya. Tiningnan niya si Catherine ng diretso sa mata at sa kanyang tingin, walang bakas ng galit o panunumbat. Tanging pag-unawa lamang. Pamilya tayo, simpleng sabi niya. Ilang buwan ang lumipas. Ang hardin ng mansyon ay puno ng tawanan. Nakaupo si Pilar sa isang wheelchair, masaya, habang itinuturo ang kanyang mga paboritong rosas. Ang kanyang paggaling ay mabagal, ngunit tuloy-tuloy. Sa tabi niya itinutulak siya ni Catherine. Ang kanilang pag-uusap ay magaan at puno ng pagmamahal na matagal nang nawala. Sa di kalayuan, nag-iihaw si Adrian at Enzo, nagtatawanan, habang pinag-uusapan ang mga plano para sa pagpapalawak ng Pilar Community Clinic. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na pagkain at sariwang damo.
Ang mansyon na dating isang malamig na larangan ng digmaan ay ngayon ay isang tunay na tahanan. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na lumabas, si Enzo sa balkonahe ng kanyang silid. Tumanaw siya sa syudad na kumikinang sa ibaba. Inisip niya ang mahabang paglalakbay na kanyang tinahak mula sa maruming semento ng palengke hanggang sa makintab na sahig ng operating room. Iniligtas niya ang buhay ng kanyang ina ng 3 beses. Una, bilang isang batang may mabuting puso sa lansangan. Pangalawa, bilang isang anak na may hindi natitinag na pananampalataya sa pasilyo ng ospital. At pangatlo, bilang isang dalubhasang siruhano gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa huli natanto niya na hindi lang siya ang nagligtas. Sa bawat pagkakataon, iniligtas din nila siya. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan sa isang maalikabok na hapon ay nagbunga ng isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig na walang kapantay. Nagsimula ito sa isang sigaw sa palengke at nagtapos sa isang tahimik na pangako sa ilalim ng mga bituin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa mga buhay na iyong binago. At para kay Dr. Enzo, ang kanyang paglalakbay ay patuloy pa ring isang buhay na inilaan sa pagbabayad sa himalang ipinagkaloob sa kanya. Lumipas ang 3 buwan, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Montesillo. Hindi na ito ang malamig at mabigat na katahimikan ng isang digmaan, kundi isang maingat at marupok na kapayapaan. Ang bawat miyembro ng pamilya ay lumalakad sa isang bagong teritoryo na para bang muling pinag-aaralan ang bawat isa. Si Catherine ang pinakanagbago. Ang dating matalas na dila at mapanghusgang mga mata ay napalitan ng isang pilit, ngunit sinserong pagsisikap. Tuwing umaga siya na mismo ang nagtutulak sa wheelchair ni Pilar, sa hardin matiyagang nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa bawat bulaklak. Minsan sa gitna ng hapunan, bigla na lang niyang tatanungin si Adrian. Naisip ko lang, kailangan pa ba ng bagong EKG machine sa klinika ni Enzo? Maaring makatulong ang foundation ko. Ang mga kilos na ito ay maliliit, ngunit para kay Adrian, ang mga ito ay parang lindol. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa nang may pagtataka at kaunting pag-iingat. Ang paghingi nito ng tawad ay isang bagay. Ang makita siyang nagsisikap na magbago ay ibang usapin. Ngunit nananatili ang isang pader sa pagitan nila, isang pader na binuo ng halos 2 dekada ng hinanakit. Ang kapayapaan ay tila perpekto, ngunit ito ay kapayapaan ng isang lawa na may malalim at madilim na lihim sa ilalim. Isang araw, isang oportunidad ang dumating. Isang sikat na mamamahayag si Leo Vargas na kilala sa kanyang mga artikulo tungkol sa mga taong may pambihirang kwento ng tagumpay ay humiling ng isang eksklusibong panayam kay Dr. Enzo Montesillo. Ang pamagat ng kanyang serye, Mga Higanteng Pilipino. Ito ay isang magandang pagkakataon. Enzo, sabi ni Adrian habang nag-aalmusal sila, maaari mong gamitin ang platapormang ito para lalo pang makilala ang advokasya ng klinika. Pumayag si Enzo bagamat may kaunting pag-aalinlangan. Sanay siyang pag-usapan ang medisina, hindi ang kanyang sarili. Ang panayam ay ginanap sa malawak na library ng mansyon. Si Leo Vargas ay isang lalaking nasa edad 50, may matalas na mga mata at isang ngiting nagpapahiwatig ng taos-pusong interes. Sa simula ang mga tanong ay tungkol sa mga tagumpay ni Enzo sa medisina, ang kanyang mga makabagong teknik sa operasyon at ang kanyang dedikasyon sa Pilar Community Clinic. Mahusay na sinagot ni Enzo ang lahat ng ito. Ngunit habang papalapit ang pagtatapos ng panayam, sumandal si Vargas sa kanyang upuan. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas personal. Doktor, sabi niya, sa isang malumanay na boses, ang iyong mga nagawa ay kahanga-hanga. Ngunit ang mas nakakamangha ay kung paano mo narating ang lahat ng ito sa murang edad. Ang iyong pag-aaral, ang iyong pagsasanay. Lahat ay nakatala. Ngunit napakakaunti ang nakakaalam tungkol sa iyong pagkabata.
Ano ang humubog sa isang taong may ganitong katatagan? Isang sandali ng katahimikan. Napatingin si Enzo sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. Ang mga kamay na yon minsan ay puno ng kalyo mula sa pagbubuhat, ngayon ay sanay na sa bigat ng buhay at kamatayan. Pinalad po ako, simpleng sagot niya. Pinalad po akong makatagpo ng mga taong naniwala sa akin. Ang aking pamilya ang nagbigay sa akin ng lahat. Isang perpektong sagot. Ngunit para sa isang bihasang mamamahayag, tulad ni Vargas, ang hindi sinasabi ay mas malakas kaysa sa sinasabi. Ang pag-iiwas. Ang biglaang pagbabago sa postura ni Enzo. Mayroong isang kwentong hindi isinasalaysay. Pagkatapos ng panayam habang nagliligpit na rinig ni Catherine ang pag-uusap ni Vargas at ng kanyang assistant. May kulang sabi ni Vargas. Ang kwento niya ay parang isang magandang gusali na walang pundasyon. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanyang buhay bago siya naging Montisillo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Catherine. Sa sumunod na linggo, ginawa ni Leo Vargas ang kanyang trabaho. Bumalik siya sa simula. Sa lumang palengke, sa una walang nakakaalala. 18 taon na ang lumipas, ngunit hindi siya sumuko. Nagtanong siya sa mga pinakamatatandang tindera, mga kargador, na naroon na mula pa noong araw. At sa wakas, isang matandang nagtitinda ng isda ang nanlaki ang mga mata nang makita ang larawan ni Enzo noong bata pa. Si Enzo sabi ng matanda, "Oo, natatandaan ko siya. Ang payat na bata na laging nagtutulak ng kariton. Napakabait na bata. Laging tumutulong." Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Ang sabi-sabi, inampun daw ng isang mayamang pamilya matapos tulungan ng isang matandang nawawala. Ang isang piraso ng impormasyon ay naging 2, pagkatapos ay 3. Nakausap ni Vargas ang mga taong nakakita sa eksena noong gabing iyon. Ang kwento ng isang batang kalye na natutulog sa ilalim ng mga stall na nagbago ang buhay dahil sa isang gawa ng kabutihan. Isang perpektong kwento. Ngunit hindi pa tapos si Vargas. Ang kwento ay kailangan ng kontrabida. Sa pamamagitan ng pera, natagpuan niya ang isang dating kasambahay ng mga Montisillo, isang babaeng sinibak ni Catherine. Maraming taon na ang nakalipas dahil sa pagnanakaw. Ang babae Ipsy ay puno pa rin ng galit at sa halaga ng malaking pera, handa siyang magkwento. Isang Biyernes ng hapon, habang naghahanda ang pamilya para sa isang tahimik na katapusan ng linggo, tumunog ang telepono ni Adrian. Ito si Miguel, ang pinuno ng kanilang corporate communications. "Adrian," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay apurado at puno ng pag-aalala. "May problema tayo. Malaking problema." "Ano yon?" tanong ni Adrian habang nakatingin kay Catherine na tumatawa sa isang biro ni Pilar. Isang malaking pahayagan, paliwanag ni Miguel. Maglalabas sila ng isang expose bukas ng umaga. Tungkol kay Enzo, huminga siya ng malalim. "Nakuha ko ang magiging headline mula sa isang source." "Ano ang headline, Miguel?" tanong ni Adrian. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos sinabi ni Miguel ang mga salitang magiging simula ng isang bagong bagyo. Ang headline ay, "Mula sa ilalim ng tulay hanggang sa operating room, ang nakakagulat na lihim ng doktor ng mga Montisillo." Ang Sabado ng umaga ay dumating hindi kasama ang karaniwang katahimikan, kundi ang bigat ng isang paparating na unos. Ang pahayagan ay inihatid sa tarangkahan ng mansyon na parang isang bomba. Hindi lang ito nasa front page. Ito ang mismong headline na may malaking larawan ni Enzo na nakangiti sa tabi ng isang luma at madilim na larawan ng isang batang kalye na nagtutulak ng kariton. Ang artikulo ni Leo Vargas ay isang obra maestra ng pamamahayag na kasulat ng may simpatya ngunit walang awa. Isinalaysay nito ang kwento ni Enzo nang may madamdaming detalye
ang kanyang buhay sa lansangan ng gabi kung paano niya tinulungan si Pilar at ang kanyang pambihirang pag-angat. Ito ay isang kwentong dapat na maging inspirasyon, ngunit mayroong isang lason na inihalo sa kwento. Sa gitna ng artikulo, may mga sipi mula sa isang source na malapit sa pamilya. Inilarawan ng source kung paano sa simula si Enzo ay tinatrato na parang basura ng asawa ni Adrian. Ikinuwento nito ang insidente ng nabasag na florera, ang walang tigil na pang-aalipusta, at kung paano tinawag ni Catherine si Enzo na isang salot na nababagay lamang sa kalsada. Ang artikulo ay nagtapos sa isang tanong na nakabitin sa ere. Ang kwento ba ng mga Montesillo ay isang kwento ng pag-ampon o isang kwento ng pagbili, ng katahimikan at pagtakip sa isang madilim na katotohanan ng pagmamaltrato? Ang epekto ay agaran at brutal. Ang telepono sa mansyon ay hindi tumigil sa pagtunog. Ang social media ay sumabog. Ang pangalan ng Montesillo ay naging trending, ngunit hindi sa magandang paraan. Ang pamilya ay nahati sa dalawang kampo sa mata ng publiko, si Adrian, Pilar at Enzo bilang mga bida at si Catherine bilang ang walang pusong kontrabida. Nakatayo si Catherine sa gitna ng kanyang walk-in closet na papalibutan ng mga mamahaling damit at alahas, ngunit pakiramdam niya ay hubad na hubad siya. Ang bawat salita sa artikulo ay isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng taong minsan siyang naging. Ang pinakamasakit ay totoo. Ang lahat ng iyon. Pumasok si Adrian sa silid. Hawak ang telepono. Ang board of directors ay nagpapatawag ng emergency meeting. Ang stock natin ay bumabagsak. Ang mga sponsor ng foundation mo, Catherine, ay isa-isang umaatras. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa kanyang mga mata. Walang galit, tanging pagod. Ang nakaraan ay bumalik para singilin tayo. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Ang mga kaibigan ni Catherine, sa alta sosyedad, ang mga babaeng kasama niyang uminom ng tsaa at mag-shopping ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga imbitasyon sa mga party ay biglang kinansela. Saan man siya magpunta, nararamdaman niya ang mga mapanghusgang tingin at ang mga bulungan sa kanyang likuran. Siya ay isang pariya. Ang lahat ng kanyang pinahalagahan, ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon sa lipunan ay gumuho sa isang iglap. At sa loob niya isang pamilyar na halimaw ang nagsimulang gumising ang galit. Ang ugali niyang manisi. Kasalanan ito ni Enzo. Kung hindi dumating ang batang iyon sa kanilang buhay, hindi sana mangyayari ito. Ito ang pagsubok. Ang sangandaan. Babalik ba siya sa dating Catherine, ang babaeng puno ng galit at paninisi, o paninindigan niya ang bagong taong pinagsisikapan niyang maging? Ang pagkakataon para pumili ay dumating sa pinakamalaking social event ng taon, ang taunang charity ball, na inorganisa mismo ng kanyang foundation. Pinayuhan siya ng lahat na huwag dumalo. Ngunit umiling siya. Hindi ako magtatago, sabi niya. Dumating si Catherine sa ballroom kasama si Adrian. Ang pagpasok nila ay nagpatigil sa lahat ng pag-uusap. Ang musika ay tila humina. Ang lahat ng mata ay nasa kanya puno ng pag-usisa at pangungutya. Habang naglalakad sila, isang babae, si Beatrice, ang pinakamatindi niyang karibal sa lipunan, ang humarang sa kanilang daan. May hawak siyang isang baso ng champagne at isang nangiting puno ng kamandag. "Catherine, darling," sabi ni Beatrice, sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. "Nakakagulat na nagpakita ka pa. Narinig ko may bago ka raw libangan." Ang pagpulot ng basura para gawing ampon. Isang alon ng hagikgikan ang umalingaw-ngaw mula sa mga taong nakapaligid. Ang kahihiyan ay parang isang pisikal na sampal, mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya mula kay Pilar. Nagsimulang umigting ang panga ni Adrian handang gumanti.
Ngunit inilagay ni Catherine ang kanyang kamay sa braso ng asawa, isang kilos na nagsasabing, "Ako ang bahala dito." Huminga siya ng malalim. Ang lahat ng takot, lahat ng galit, lahat ng pagsisisi sa loob niya ay tila naglaho at napalitan ng isang malinaw at matatag na determinasyon. Hinarap niya si Beatrice, hindi na mayabang, hindi na galit, kundi may isang kakaibang kapangyarihan na nagmumula sa pagtanggap sa katotohanan. "Oo, Beatrice, tama ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa buong silid. Naging isang hangal ako, isang malupit at makasariling tao. Ang mga mata ko ay bulag sa halaga ng isang tao. Dahil lang sa kanyang damit o pinanggalingan, tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit si Enzo, pagpapatuloy niya ang kanyang boses, ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ang batang tinatawag mong basura ay may higit na dangal at kabutihan sa isang daliri niya kaysa sa lahat ng yaman at apelyido ninyong pinagsama-sama. Lumapit siya ng isang hakbang kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isa siyang Montesillo, higit pa sa pagiging isang Montesillo ko. Siya ang puso ng aming pamilya. At sino man ang mangahas, nasaktan ng kapatid ko, huminto siya, at ang kanyang mga salita ay tumatak na parang isang hatol, ay ako muna ang makakaharap. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Si Beatrice ay natigilan walang masabi. Ang mga taong dating tumatawa ay ngayon ay nakayuko, iniiwasan ng kanyang tingin. Nang walang anumang salita tumalikod si Catherine, hinawakan ng kamay ni Adrian at nagsimulang maglakad palabas. Naghiwalay ang mga tao na parang dagat para bigyan sila ng daan. Hindi na siya ang reyna ng alta sosyedad. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng ballroom na yon, mas naramdaman niya ang pagiging reyna kailanman. Pinili niya ang kanyang pamilya. At sa wakas, pinili niya ang kanyang tunay na sarili. Ang video ng pagharap ni Catherine kay Beatrice sa charity ball na palihim na kinuna ng isang bisita gamit ang cellphone ay kumalat na parang apoy. Kinaumagahan ito na ang laman ng bawat newsfeed. Ang tono ng publiko ay biglang nagbago. Ang dating galit at pangungutya sa mga Montesillo ay napalitan ng paghanga. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang lihim na nakaraan, kundi tungkol sa isang pamilyang lumalaban para sa isa't isa at isang babaeng buong tapang na inamin ang kanyang mga pagkakamali. Ang iskandalo ay naging isang alamat ng pagtubos. Nang gabing iyon, pagkatapos ng ilang araw, na halos hindi sila nag-uusap, kumatok si Adrian sa pinto ng silid ni Catherine. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin, na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang karaniwang tensyon sa pagitan nila ay wala na napalitan ng isang bagong, hindi pamilyar na espasyo. Ang ginawa mo kagabi. Nagsimula si Adrian, hindi alam kung paano sisimulan. Ginawa ko lang. Ang nararapat putol ni Catherine, hindi lumilingon. Matagal ko na sanang ginawa. Lumapit si Adrian at naupo sa isang silya sa tapat niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi sila nag-aaway o nag-iiwasan. Nag-uusap sila. Hindi sabi ni Adrian, "Ako ang dapat na gumawa noon. Matagal na. Hinayaan kong saktan mo si Enzo. Hinayaan kong saktan mo si Inay. Hinayaan kong saktan mo ang sarili mo. Naging duwag ako, Catherine. Nagtago ako sa likod ng trabaho, sa likod ng pera. Dahil mas madali iyon kaysa harapin ang gulo sa loob ng sarili kong pamamahay. Patawarin mo ako." Sa wakas lumingon si Catherine. Nakita niya sa mukha ng kanyang asawa ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, kahinaan, pagsisisi at katapatan. At dahil doon, nagawa rin niyang maging tapat. "Hindi ka naging duwag, Adrian," mahina niyang sabi. "Naging abala ka sa pagiging mabuting tao. Ako ang duwag. Ang lahat ng galit ko
ang lahat ng kasamaan ko. Nagmula iyon sa takot. Takot na hindi ako sapat. Na ang pagmamahal mo kay Inay at pagkatapos ay kay Enzo ay nangangahulugang mas kaunti na lang ang matitira para sa akin. Ang aking mundo ay napakaliit at makasarili. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Pinuno ko ang bahay na ito ng mga mamahaling bagay dahil pakiramdam ko ay hungkag ako sa loob. Ang pag-amin na yon ang tuluyang gumiba sa pader na namamagitan sa kanila. Hindi nila ipinangako na magbabalik ang nawalang pag-ibig sa isang iglap. Ngunit sa gabing iyon, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga pag-unawa at paggalang. Nagkasundo silang muling buuin ang kanilang pagsasama, hindi sa pundasyon ng romantikong pag-ibig na matagal nang naglaho, kundi sa isang bagong pundasyon ng pagkakaibigan respeto at isang pinagsasalukang layunin ng kanilang pamilya. Kinabukasan habang nagkakape si Catherine sa beranda, lumabas si Enzo. Tahimik siyang naupo sa tabi nito. Ilang sandali silang hindi nagsalita, pinapanood lang ang pagsikat ng araw. Nakita ko ang video, sabi ni Enzo sa wakas. Tumango si Catherine. Sigurado akong maganda ang kuha ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi mo kailangang gawin iyon, sabi ni Enzo. Hindi ko kailanman kinailangan ng tagapagtanggol. Tumingin si Catherine sa kanya at ang kanyang ngingiti ay naging mas totoo, mas malambot. Alam ko, sagot niya. Pero sa pagkakataong yon, ako ang kailangang gawin iyon para sa sarili ko. Ito ang kanyang sandali ng pagtubos at sa wakas na intindihan niya ito. Sila ay hindi na magbiyenan at ampon. Sila ay pamilya na, 6 na buwan ang lumipas. Isang abalang Sabado sa Pilar Community Clinic. Ang lugar ay mas malaki na ngayon. Salamat sa isang malaking donasyon mula sa foundation na personal ng pinamamahalaan ni Catherine. Ang klinika ay hindi na lang isang lugar para sa libreng konsulta. Ito ay isang tunay na community center. Sa loob, abala ang lahat. Si Dr. Enzo ay sinusuri ang isang sanggol na may lagnat. Si Adrian na naka-jeans at simpleng t-shirt ay tumutulong sa pag-aayos ng mga medical records. Si Pilar na masigla na ay nagbabasa ng kwento sa isang grupo ng mga bata sa waiting area. At sa isang sulok na kaluhod si Catherine, marahang ginagamot ang gasgas sa tuhod ng isang batang umiiyak. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng blusa at ang kanyang perpektong manicure ay may bahid na ng betadine. Ayan, sabi niya, sa isang malumanay na boses na hindi mo aakalaing magmumula sa kanya. Gagaling din iyan. Mas matapang ka pa riyan, hindi ba? Ngumiti ang bata sa kanya. Isang batang lalaki na marahil ay mga 7 taong gulang ang pumasok sa klinika. Siya ay mag-isa, nakayapak at ang kanyang damit ay marumi. Mahiyain siyang tumayo sa may pinto, halatang natatakot. Ang eksena ay isang multo mula sa nakaraan. Nakita siya ni Enzo at ngumiti. Lumapit siya, ngunit bago pa man siya makarating, naunahan na siya ni Catherine. Lumapit si Catherine sa bata. Hindi may pagtingin ng pagkadiri, kundi may dalang isang maliit na kumot at isang ngiti. Huwag kang matakot, sabi niya. Nandito kami para tumulong. Ano ang pangalan mo? Pinanood ni Enzo ang eksena si Catherine. Ang babaeng minsan ay gustong itapon siya pabalik sa kalsada. Ngayon ay ang unang taong sumasalubong sa isang batang katulad niya. Ang siklo ng kabutihan na nagsimula sa isang simpleng pag-aalok ng tulong sa isang maruming palengke ay umikot ng buo. Ngayon, ito ay isinasagawa hindi na ng isang tao, kundi ng isang buong pamilya na muling binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap at isang pangakong hindi na muling tatalikod sa sinumang nangangailangan. Ang kanilang pundasyon ay bago na at sa pagkakataong ito ay hindi na mababasag.